Hello guys! For today's video, tayo po ay magluluto na naman ng isang recipe para sa ating mga puppies. So ayan, magpapakulo tayo ng tubig. Yan, sa malaking kaserola. At yan ang ating ingredients. Carrots. Yes. So, ayan ang sayote, ang kalabasa, at yan, mga kalahati lang siguro ng kalabasa. At ang bagong ingredient na ilalagay natin ay papaya. So, green papaya. Hilaw na papaya. Hindi, so, lahat ng yan, ang ingredient na yan ay talagang pwede sa ating dogs and puppies. So, yan ang ating recipe for today. Sa itong video na to ay para sa mga fur mom, or for dad, or for parent na namumroblema ng ipapakain sa kanilang mga fur babies. So, ayan na, magsimula na tayo. Kumukulo na ang ating tubig. So, ayan, ganyang karami ang tubig natin. At ang una nating ilalagay ay ang papaya. Kasi ang papaya, medyo may dagtayan, so kailangan maluto siya ng maayos para good sa digestion ng ating mga fur babies. So, ayan, isinama na rin natin yung kalabasa. So, bali, pwede mo unahin yung papaya muna para mas mapalambot mo siya mga 2 minutes before mo ilagay yung kalabasa. Pero dito sa recipe na to, pinagsabay ko na. Total, siguro sabay na rin naman silang lalambot. So, parang isipin mo rin naman kung ano yung dapat mauna at yung mga mas matitigas na gulay, yun yung unahin mo. Yun. So, yan. Takpan muna natin para yan yung ating apoy, ganyang kalakas. So, nilagay natin siya pagkakulo ng tubig. So, yan ang itsura niya. So, isusunod na rin natin after mga 5 minutes, isunod na natin itong sayote at carrots. So, yan. Hintayin lang natin yan kumulo. Pag kumulo na, saka natin siya orasan ng mga 10 minutes. So, yung ganyang karami, siguro mga 10 to 20 minutes simmering. Kasi palalambutin mo sila para syempre, pag i-mash mo, madali na siyang i-mash. So, makikita mo naman yon pagka inan mo ng fork. Diba? Mabilis siyang ma-mash. So, ayan. Halu-haluin mo rin para kahit paano yung pagluluto ay talagang pantay. Lahat ng gulay ay talagang maluluto. So, sa first 10 minutes, pwede mo siyang i-medium heat. So, yung the rest na 10 minutes, pwedeng simmering na lang siya. So, all in all, 20 minutes cooking time. So, ayan, kumukulo na, naka 10 minutes na po tayo. Nakikita mo naman yung pumpkin, talagang medyo lumambot na, kanya lang yung papaya, parang matigas pa. So, another 10 minutes. So, yan yung ating apoy. Medium heat. Ibinaba natin ng low heat. So, for 10 minutes uli. So, yan. Ganyan lang kadali. Wala tayong nilagay na kahit anong pampalasa. Kasi nga, bawal sa kanila yung salt or anumang pampalasa. Diba? Kung tayo ay nag-research, hindi talaga pwede sa kanila yon. Kahit ang mga bawang, sibuyas, bawal. So, kailangan alam din natin yung mga ganong bagay para alam natin yung mga ipapakain natin sa kanila at hindi sila mapapahamak sa ating mga papakain. Kailangan nating i-research muna. Yan, para safe naman talaga sila. So, yan yung papaya, ni-research ko rin. Pwede siya as a vegetable. Basta maluto mo siya ng maigi kasi nga may dagta. So, lahat ng yan, napakaraming sustansya
So, healthy na talagang ating mga dogs and puppies. O, yan na, malambot na yung ating kalabasa. So, imamash na natin yung ating kalabasa ngayon. So, lahat yan, imamash na natin. Kasi, may gagawin tayo, parang ipe-prepare na natin lahat yan para kung kailangan natin, kukuha na lang tayo sa ref. Pwede nyo i-freezer yung iba, kung masyado kayong maraming nagawa, para kung gagamitin nyo, itoto nyo lang at iinitin. So, ayan, i-mash na natin ang diretso dun sa lagyanan. Wala akong masher, kaya tinidor lang ang ating gamit. Kung meron kayong blender, pwede nyo i-blender para mas madali ang buhay. Kasi meron akong food processor, kaso maliit lang naman siya eh. Hindi kasya lahat to eh. So, pagtsagaan na lang natin sa tinidor. So, di ba napakadali lang naman, imamash mo lang. Yan o, mabilis na siya. Mabilis na siya i-mash eh, kasi nga naluto na siya ng tamang luto. Hindi naman siya yung talagang wala ng sustansya. So, yan. Andyan pa rin yung sustansya. Ang ganda-ganda ng kulay. So, ito, yan yung sayote, papaya at carrots. So, inayaan ko muna siya dyan sa hot water na pinaglutuan kasi nga, parang medyo matigas pa. Kaya, naluto pa siya dyan. So, ngayon, after 5 minutes, imamash ko na siya. At isasama ko na rin siya doon sa kalabasa. So, lahat ng ingredient, imamash. At pagsasama-samahin natin sa isang container. Para every time magpapakain ka, maglalagay ka ng ganyan. Yan yung pinaka sahog mo sa dog food or puppy food na ibibigay mo sa iyong mga alaga. So, yan yung pinaka nila, gulay nila. Kasi ang aso, di ba, omnivores, kumakain sila ng gulay at karne. Parang tayo lang, parang human. So, ito na, itsura. Yan, ang ganda, di ba? Namash na natin lahat. So, yan ang itsura niya. Napakasustansya na ng itsura. So, actually, pwede rin to sa tao. Kami, kinakain namin to. Parang, ako nilalagay ko yan as parang drink. Protein drink na rin yan eh. So, nilalagyan ko yan ng coffee. Saka, yun nga, hot water. Parang yan yung pinaka-drink ko. Diba? Parang smoothie na rin yung dating niya eh. But in warm form, ginagawa ko yan para sa akin. So, yan. Pwede yan yan yung ating pakain sa ating mga puppies. Medyo marami-rami yan. So, siguro tatagal yan ng mga 3 days to 4 days. Yan. Ganyan siya. So, yung minash natin, sinama ko doon sa yung pinagkuluan. So, pinagsama-sama ko na sila para ililipat na natin sila sa container kung saan natin sila ilalagay sa ref. So, ayan yung ating pinagkuluan na malunggay leaves. Isasama rin natin yan dun sa ating mga vegetables para sigurado masustansya talaga ang kanilang pagkain. Mura na, masustansya pa. So, ayan. Diba? Itsura pa lang talagang yan na ang kanilang pinaka masustansyang sahog sa kanilang mga dog food. Yan. Yan. Haluin lang natin para talagang well mixed. Para talagang distributed ang lahat ng ingredients sa every meal na ipapakain nyo sa kanila. So, yan. Palalamigin lang natin yan. Lalagay natin sa container. Tapos lalagay natin sa ref. Para kung kailangan natin, kukuha na lang tayo, iinitin natin para sa kanila. So, ayan ang nagawa natin. 4 na malalaking tub. Sana tumagal na mga hanggang 4 to 5 days. Kasi pang sahog lang naman yan. Pampadami dun sa dog food. Kasi nga kung pure dog food yung ibibigay ay masyado ng mahal. So, yan. Nag-isip tayo ng way para medyo makamura-mura sa ating pakain, sa ating dogs and puppies. So, ayan. Diba? Konting effort lang ng paghihiwa, ng pagpapakulo. Yan. Meron ka ng
instant pakain sa kanila na siguradong ika-healthy nila. At gustong-gusto nila ang lasa niyan. Wala salamat nga na walang mga picky eater sa kanila. Talagang kahit ano ibigay ko, talaga namang nilalapang nila. So, yan. Siguradong ikaka-healthy na naman nila ang ating prepare. So, maggawa na kayo ng maramihan para minsanan na lang. Diba? So, yan. Magpe-prepare na tayo ng kanilang pagkain. So, yan. Dry dog food. So, lalagyan natin ng hot water para lumambot. Hanggang sa lumambot. Yan talagang wala nang matigas na part. So, ganyan ako mag-prepare ng kanilang pagkain. So, yan. Hot water. Ilalagay sa dog food. Kasi nga, ang dog food, di ba, masyado siyang dehydrated. So, i-hydrate natin siya ng hot water para siguradong malambot. So, ayan. Lahat yan lalagyan natin. So, ayan yung sa mga puppies, kaya marami siya. Para sa mga puppies yan. 6 puppies ang maghahati-hati dyan. Bale, 1 cup yan ng puppy food. So, yung puppy food kasi high in protein. Kaya, yan. So, ayan na. Tatakpan natin. Siyempre, pag nakita na natin ang mga na malambot na siya, pwede na natin ilagay, pwede na natin silang pakainin. So, nagpe-prepare ako 1 hour before silang kumain. Kasi nga matagal din lumambot yung dog food nila eh. Excuse me. So, ano yan, 1 hour before sila pakainin. So, ayan na, naglagay na tayo ng rice sa kanilang dog food. Para, yun na nga, dagdag pa rin. Yan yung aking talagang preparation sa kanila. Yan yung unang yan, kay Bailey yan. So, yan, lalagyan ko siya ng mga 3 sandok ng vegetable mixture na ginawa natin. 3. Yan yung kay Bailey. Yan, maliit lang naman yung sandok na yan. So, dito kay Shadow, 2 sandok. Saka kay Snow. So, pack of all the nutrients talaga tong ano na to, gulay. So, kaya naman magiging healthy talaga ang ating mga fur babies kung ito inyong gagawin. Pwede nyo rin tong kainin as a human consumption. Super healthy ito. So, ayan kay Yoko. Ay, kay Snow pala. Yan. Kay Yoko, 1 scoop lang. Kasi nga maliit lang siya. Yung chihuahua. Yung ating chihuahua. Na mukhang kawawa. So, ayan na. Ganda ng preparation. Pero dinagdagan ko pa rin ng water kasi nga hindi sila pala inom ng tubig. So, kung dadagdagan mo ng liquid, so kahit hindi na sila uminom, okay lang. So, ayan yung ating para sa mga puppies. Prepare na rin natin yung kanilang food. Ayan na nga, yung dog food nila, saka yung rice. Sobrang lambot na ng dog food, wala na talaga matigas. Kasi nga mga puppies sila, kailangan malambot na malambot. So, lagyan na natin yung kanilang gulay. Mga 6, 6 yung sandok. Or dinagdagan ko pa yan ng 2, naging 8 sandok na. So, healthy na talaga sila dyan. Yun na nga, dadagdagan ko pa yan uli ng water para talagang may sabaw yung kanilang pagkain. Sometimes kasi, hindi sila pala inom eh. Kaya nakakatulong yung hydrated yung kakainin nila para hindi man sila uminom, okay lang. Pero lagi pa rin may nakaabang na tubig. So, yun na yung finished product. Yan, tapos na, ang bilis. Naubos na agad nila kasi nga talagang nasasarapan sila sa mga prepare natin. So, yan, tapos na yan sila. Tapos na rin ang pangalan si Spot. Yun, si Dumbo, hindi pa. Kasi medyo mas marami ng konti yung kanyang food. Mabagal pa siyang kumain. So, ito yung panghuli kay Kikoy. Si Kikoy ang huli kasi nga si Kikoy medyo dominant. Kailangan solo siya kumain. Hindi siya pwede isama sa mga ibang dogs. Nagkakagatan sila. Ilang beses na silang nagkagatan.
So, ayan, pakainin na natin si Kikoy, ang pinaka-dominant sa lahat. Pero, yun nga, sabi nga kahit dominant, kailangan lang talaga maintindihan mo yung kanilang gustong iparating. So, wala namang salbahing aso eh. Nasa ano yan, nasa amo. Kung paano niya ititrain yung dog. Minsan kasi nami-misunderstood kapag ka dominant, parang kinakatakutan na, parang kinakainisan na. Eh, kung tutuusin, iko-correct mo lang naman yon. Hindi lang nila kasi alam yung tama't mali, so bilang fair parent, ikaw talaga yung magko-correct sa kanila. Kung kinakailangan mo sila i-separate para maiwasan yung mga kagatan, ganun na lang. So, di ba? Pero may tamang pagko-correct dyan, yun na nga, yung parang iaano mo sila, parang, anong tawag doon? Basta, kailangan i-discipline mo talaga sila, may katatakutan sila. Katulad halimbawa, may stick ka, ganyan. Pakitaan mo sila na hinahampas mo yung stick sa lamesa, ganyan. Yung tunog pa lang nun, medyo nagugulat na sila, natatakot sila. So, kailangan lang nilang malaman na hindi ka natutuwa sa behavior na ipinapakita nila. So, ayan, tapos na po si Kikoy. Kita niyo naman kung gaano siya kabilis kumain. At halatang halata naman na sarap na sarap siya sa ating prepare na food. Kaya naman, ayan na, pinakawalan na natin sila. Yan na po yung pagkatapos nilang kumain. Yan, nagwawakwak muna sila dyan bago natin ikulong uli para matulog naman sila. Kasi kung hindi natin sila, excuse me, hindi natin sila ikukulong, wala silang tigil sa kalalakad. So, doon nagsisimula yung nagiging hyper na naman sila. So, bibigyan lang natin sila ng time para maglakad-lakad, pero wag natin sila hayaan na talagang super harutan. Kasi minsan doon na uuwi yung nagkakapikunan at nagkakagat. So, nagkakagatan sila pag nagkapikunan. Kaya para maiwasan, pagka nakapaglakad-lakad na sila ng konti, kulong na uli. So, para makatulog na rin sila at makapahinga. So, yan na ang ating video for today. Sana may natutunan po kayo at may apply ninyo sa inyong mga fur babies. At sigurado magugustuhan nila ang food na ito. Thank you for watching, guys. See you on the next one. Bye-bye. God bless.